Totoo po bang sinaktan ninyo itong si Nenita Teresa? Ang totoo po is nagkasakitan po kami. Hindi lang po ako ang nanakit sa kanya. Ikaw ba'y mataas kay Nenita? Mas mataas ang rangko mo? Ako po yung humahawak po sa kanila. Kumbaga ako po yung head po nila doon po sa trabaho po namin. So ikaw yung team leader? Opo. Pag ikaw'y pinuno, importante ikaw sinusunod. Kapag medyo na walang respeto sa iyo, may problema siguro sa sistema ng pakikitungo mo. Kahit na siguro medyo ikaw ay leader dyan. Respetuhin mo, igalang mong kapwa mo. Huwag kayong magbabastusan kapareho nito. Lalo na ang medyo nababastos or kung sino man tama sa inyo, sipin mo na lang matanda to sa iyo parang ate mo. Sabi mo, nararespeto mong ate mo at ang ate mo, hindi yung gagawa ka ng nakikipag-away ka na parang palengkera. Ngayon, binabalikan kita dahil ikaw yung leader eh. Ang isang pinuno, medyo habaan mo kunti yung PC mo, hindi yung dinadaan mo sa dahas, dinadaan mo sa pagiging masungit. Ang ayaw ko lang dito, yung matanda, 68 years old, na medyo gigalang naman nung yung kanyang leader na 60 years old. Pati yung mga tao ninyo, asal palengke ang dating eh. Pasensya na po kayo, diretso pa ako magsalita eh. Ano bang departamento niyo? Sa ano po sila, sir? Sa PSO. Public safety. Public safety, hindi pala safety dahil ang mga tao hindi alam kung anong ibig sabihin ng safety. Ang alam, danger eh. Public danger office ata yan. Lumapit po ako dito sa inyong programa sa hashtag ipabitag mo. Dahil sa ginawa po sa akin ng kasamahan ko sa trabaho. Si Helen Parunda sa pananakit niya sa akin. Noong December 4 po, naka-duty ako. Dumating po siya. Tapos question niya po ako sa absent ko, na wala naman po akong absent at pinapabawasan niya ang sahod ko. Katagalan po namin diskusyon, nagkadaasan po kami ng boses hanggang sa sinampal niya po ako, sinuntok niya po ako, tapos kinalmot niya pa po ako, nakahiga na po ako, tadyak sipa pa po ang ginagawa niya sa akin. Nung oras po na yun, ng December 4, binlock niya na po ako sa group chat namin at kinabukasan hindi niya na ako pina-duty. Yun po yung nakakasama ng loob. Gusto ko pong mangyari, mabigyan ako ng katarungan sa mga ginawa niya sa akin. Nung isang linggo, ikay tao dito na inatake? Nanghihina pa po. Okay. Ano ba? Tumaas po yung high blood ko. Blood pressure. Opo. Okay ba ka ba ngayon? Ayoko na magalit ka na. Okay na po. Medyo kalmante na po at nalinawan ko na po yung... So, kakausapin ko muna kasi ito nagre-reklamo si Proclin Helen Poronda. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po. Totoo po bang sinaktan ninyo itong si Nenita Teresa? Ang totoo po is nagkasakitan po kami. Hindi lang po ako ang nanakit sa kanya. Alright, nagkasakitan kayo, mama. Ano bang, ikaw ba'y mataas kay Nenita? Mas mataas ang rangko mo? Ako po yung humahawak po sa kanila. Kumbaga ako po yung head po nila doon po sa trabaho po namin. So ikaw yung team leader? Opo, ganun po. Alam mo ba ang team leader may pananagutan dahil ikaw ang namumuno sa ibaba mo, yung mga tauhan mo. Kinakailangan, igagalang ka, pero hindi dapat ang team leader dadaan sa dahas at pananakit or nakikipag-away sa mga tauhan niya. Pwede mo naman siguro pagsabihan, o di naman kaya, ikaw magre-recommenda ng suspension, pero yung pananakit, medyo ibang usapan. Actually po, hindi po kasi ako ang nauna pong nanakit eh. Siya po kasi yung nauna pa lang pagdating ko pa lang po sa trabaho namin. Dahil papalitan ko po sana siya dahil nga po ayaw niya pong pumasok kasi ang reason po niya kaya ayaw po niyang pumasok ay dahil pinalitan daw po niya yung karelyebo niya na nagkataon naman po na may sakit. Paano kanya unang sinaktan? Sige nga. Nagpupukpuk po siya ng logbook. Napupuk po niya ako kasi magkatabi lang po kami. Saan ka pinukpok? Sa daliri po. Sa kamay po ako tinamaan. Anong sinabi mo na uminit ang ulo nitong matandang si Nenita? Tigil ko na po kasi siya dahil kasi Pinatitigil mo. Siya na po yung mainit ang ulo. Sabi ko po sa kanya, mapag-uusapan natin ng maayos, so wag kang sumigaw. Okay. So nung uminit ang ulo niya, bakit umabot sa yung pinupukpok-pukpok niya yung sa mesa niya pinupukpok? Kinukuha ko po sa kanya ang logbook para po ipakita sa kanya yung ebidensya kasi po tinatanggihan niya na yun yung nawawala naming logbook. So anong nangyari sa logbook? Pinupok mo siya? Hindi po. Naka-duty po ako siya po nakatayo. Sandali. Oh, naka-duty ka. So, sabi niya, tinamaan daw yung daliri Hindi niya. po.
Sinungaling po siya. Nakatayo po siya. Ako nakaupo po dito. Diyan siya. Paano ko po mapupukpok yung ano? At saka hindi po yan ang sinabi niya sa barangay. Ano sinabi niya? Ang sabi niya nung una, pinilipit ko daw yung kamay niya. Pagkatapos nung sunod naman, sinabi niya naman na, yun nga, pinupok po ng dagbok. Sabi ko, ni kurot, hindi kita kinurot. Kaya huwag ka magsinungaling. So ngayon po, Sir Sige, Bill, okay, sandali. Okay, hindi. Kinig ka na, no? Hindi ito away Opo. kapitbahay, si Bitag ako eh. Ako hinahanap ko kung sino yung sasabi ng... pinakaliwanan ko Okay lang na, po. okay. Alam mo, Proclin, ganito lang kasimple, ano? Bibigyan kita ng kunting tip. Pag ikaw'y pinuno, importante ikaw sinusunod. Kapag medyo na walang respeto sa iyo, may problema siguro sa sistema ng pakikitungo mo. Kahit na siguro medyo ikaw ay leader dyan. Respetuhin mo, igalang mong kapwa mo. Huwag kayong magbabastusan kapareho nito. Lalo na ang medyo nababastos or kung sino man tama sa inyo, sipin mo na lang matanda to sa iyo, parang ate mo. Sabi mo, nararespeto mong ate mo at ang ate mo, hindi mo pwedeng ibalahura kung 60 years old ka. Isipin mo, ilang taon ka na? 68? 68. 68 years old, 8 years ang tanda sa iyo. Tapos, ganun ka na lang kung tatratuhin mo siya. Teka muna, isipin mo na lang na may katandaan siya. Kung sakaling nabuisit ka sa kanya, mag-report ka sa supervisor. Bahala na doon para matanggal. Hindi yung gagawa ka ng nakikipag-away ka na parang palengkera. Ngayon, binabalikan kita dahil ikaw yung leader eh. Ang isang pinuno, medyo habaan mo kunti ang PC mo, hindi yung dinadaan mo sa dahas, dinadaan mo sa pagiging masungit. Kaya ka nga nilagay dyan, may pananagutan ka sa ibaba mo, may mga taong dinadala ka. Importante yung pananagutan na yan, yung pinagkaloob sa'yo ng munisipyo, na kay leader, na kaya mong dalhin mga tao mo, hindi naman yung sasaktan mo, nakikipagsakitan ka. Mali. Hindi leader yan. Yung sa akin po, hindi pinagtanggol ko lang po yung sarili ko. Kasi kung ito po- Bakit mo pa nagtanggol ang sarili mo? Ano ka, sinaktan ka ba? Ay, Helen, ganito na lang, ano? O, sige, Alan, Manuel, nakikinig po kayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Oh, narinig niyo naman siguro, pangangatawiran ng team leader, itong 68 years old. As in, magkaiba ang... Anong nakikita niyo po rito kung magkaasasan... kung ako po mag-investigate dito, isasalang ko sila sa polygraph test. Pag sinama ko sa polygraph test na malalaman ko sa pamamagitan ng yung sinasabing lie detector expert dito, lalagyan lang naman sila. Hindi ako yung mga parang showbiz, ha? Ito para malaman kung sino nagsasabi ng katotohanan sa Amerika, ginagamit yung mga polygraph test para ma-promote ka. Kung nagsasabi ka ng totoo, kung minsan basis yan, ang integrity test ang tawag yan, huhulihin ka kung may mga dagdag bawas ang sinasabi mo. Iba po kasi ako, Alan, anong nakikita niyo sa Alan dito? Ito nga po ay finurward na po sa akin sa level ko ng ating Office of the Mayor. Para maganda po ng thorough investigation. Kasi nga po parang nangyayari, he said eh. Ganito, Alan? Tuturuan na lang kita. Ang ayaw ko lang dito, yung matanda, 68 years old, na medyo gigalang naman nung yung kanyang leader na 60 years old. Kung ako sa'yo, Mr. Alan, pagsabihan mo na lang siguro tong leader. Pag ang leader, sabihin, mahaba ng PC, may pananagutan siya, hikayatin niya na maayos, bigyan niya ng inspirasyon, bigyan niya ng sinasabing motivation, inspiration, lahat yan. Yung mga tao niya, hindi yung nag-aangas-angas. Yung i-instill niyo na lang po, yung respeto, walag na nag-aaway-away sa loob na parang palengke kayo dyan sa lugar ninyo eh. Pati yung mga tao ninyo, asal palengke ang dating eh. Pasensya na po kayo, diretso pa ako magsalita eh. Nangangatuwiran pa po itong team leader ninyo. Ito namang isa, pumunta sa atin dahil 68 years old, 60 years old. Paano niyo pong lulutasin ito? Alim, conduct ng investigation. Pareho ba itong mga regular? Sir, pareho po silang job order employee. Job order lang pala to. Pareho lang pala mga JO to. Hindi naman regular to eh. Sa susunod, kung kukuha po kayo ng mga leader, kumuha po kayo ng mga regular, mamuno doon sa mga job order. Hindi ba tama? Tama po, no? Para may accountability. Kasi kung pare-pareho sila pare-pareho sila, pareho ng mga job or JO lang pala, may mali siguro sistema ng ginagawa ng inyong, kung ano bang departamento niyo? Sa ano po sila, sir? Sa PSO? TSO, yun ka lang, public safety. Public safety, hindi pala safety dahil ang mga tao, hindi alam kung anong ibig sabihin safety. Ang alam, danger eh. Public danger office ata yan eh.
Eh kung ganyan po, eh tanggalin po natin, dangerous po pag nilagay po natin yung mga taong walang leadership. Hindi po talagang tinuturuan, hindi po sanay sa sinasabing well-structured, well-organization ang namumuno, nagtuturo. Para yung mga nasa ibaba, natuturo din, tinuturuan kasi produkto sila ng pagtuturo na sa itaas. Eh parehong job order po yan eh. Hindi ko nilalait. And dapat kahit man lang kinuha nyo ng medyo may kunting yung mga nasa mga sa regular para silipin sila. Di po ba, sir? Yes, sir. Tama po. Di anong gagawin nyo ngayon kung tama? Yung Sa ibaba. sinasabi niyo po, yung po susundin namin. Eh, yun na pong gagawin niyo po. Binabalik ko na. Punta ka doon kay Alan. Maraming salamat Relax po. ka na, ha? Ang gusto ko po sana, mabigyan siya ng hustisya eh. Pareho kayo mabibigyan ng hustisya nung taong nasa itaas. Doon Yung na kataas, lang. ha? Doon na lang po. Kausapin natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po muli, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Opo, kawawa naman po yung senior citizen. Alam kaya ni Mayor Jerry May Alcalderon to? Kung research mo nga to, dapat makaabot kay Mayor to. Attorney Batas, ano tingin mo rito? Nagkaroon po ng kapabayaang kriminal. Hindi po ordinaryong kapabayaan to, Ginoong Ben Tulfo. Mga kababayan, ang kapabayaang kriminal nagdulot ng pinsala daan po sa taong sinaktan, hindi na lamang dahil nasaktan, kundi dahil sa maling paglalapat ng katarungan, kung masasabi man natin yon, dahil siya pa ang tinanggal, gayong siya na ang nasaktan. Yan po ay isang uri ng katiwalian, kaya binabanggit po natin, ito ay isang pagpapabayang kriminal. Dahil dapat binigyan ng proteksyon yung pong mga naglilingkod ng tapat, lalo na po yung mga senior citizen, yung pong mga sumasailalim sa abuso. At sila po ang dapat itinatampok ang karapatan, hindi po sila ang niyuyurakan ng karapatan. Kaya kailangan pong baguhin ang batas tungkol dyan, Ginoong Ben Tulfo, sapagkat maliwanag po dito po sa bansang Pilipinas, bagamat meron ng Office of the Senior Citizens Affairs, bagamat merong Senior Citizens Law, nakatutok po sa Economic Benefits Act. Kailangan po, Ginoong Ben Tulfo, kailangan ng batas magmumula sa Senado upang itong ganitong klase ng pagmamalabis sa mga senior citizens, 60 years old and above, ay magkaroon po ng karapatang dagdag na parusang pagkakabilanggo. Ginoong Ben Tulfo. Ayun. Attorney, hindi siguro alam ni Mayor Jerry May Calderon to, kaya medyo pinagtatakpan nila. Kahapon lang nag-imbestiga at kahapon lang reinstate yung sinasabing pobreng nasakta na senior citizen at tinanggal na raw sa trabaho yung nanakit. Kita nyo? You can just see the injustice. Okay, with that, attorney, at least nabigyan mo ng yung legal angle at ang gusto mong mangyari dito, kahit sino ba naman, inhustisya yun sa matanda. Ang mga matatanda sa ating ginagaling. Tayo po'y Pilipino, hospitable po tayo, respectful tayo sa mga matatanda, pero habang tumatagal ang panahon, nagbabagong henerasyon. At ito yung gusto natin mapangalagaan, ang henerasyon, ng mga susunod na henerasyon, na dapat i-instill, ipamalas sa kanila yung mga gandang asal, ang pagbigay ng galang sa matatanda, ang pagbigay ng galang doon sa sinasabing, pagsunod sa batas at buong paggalang sa poong may kapal. Eh, karamihan ngayon, iba na ang utak eh. Medyo pati na rin sa mga nagtatrabaho sa mga pamahalaan, pabaya na sila. Nawawala na yung sinasabing hustisya na sinabi mo kanina kung sino yung mali, yung pang kinakampihan. Dito naman, na-realize naman nila, tinanggal na po yung sinasabi daw, yung nakasakit, at i-reinstate si nanay. Nandyan ngayon, si Vice Mayor Gerardo Calderon. Magandang umaga sa iyo, Vice Mayor. Magandang araw po, Sir Mel. Good morning. Okay. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag dahil sa IBC TV 13, sa CLTV 36. Yung pong isang empleyado ninyong senior citizen sa Public Safety and Order, sinaktan po ng husto. Lumapit po sa amin, kaya naibalik po siya sa trabaho. Pero yung nanakit sa kanya, ay tinanggal na raw po. Siguro sir, gusto ko pang paabot sa inyo para siguro, bigyan niyo po siguro ng training na lang yung mga empleyado niyo sa inyong munisipyo na igalang yung mga matatandang empleyado. Huwag saktan kasi nakaabot po sa amin. Ito, anong magagawa niyo rito? Mayor Calderon, sir.
Kami po bibigyan ng aksyon at ibinato na po namin ito sa ating administrador. At amin nga pong ini-evaluate bakit kinakailangan dumating sa ganong sitwasyon Tama. yung kaganapan. Okay. Tama po kayo, sir. Ano, alam ko, hayaan ko na po kayo mag-imbestiga. Total, ngayon nyo pa lang siguro nalaman at hindi ko po kayo masisisi, sir. Ano? At hindi naman po kayo may problema. Lumalapit po kami sa inyo para idulog po, para maayos po natin ang problema sa loob ng sinasabing munisipyo po, na particular mga departamento. Sir, inatake po sa puso kanina. Sa sama ng loob, pupunta sana ngayon, mabuting nga ka, hindi tumuloy. May tutulong po ba, financial, or inyong munisipyo dito po sa senior citizen na sinaktan at ibinalik nga, pero medyo sama ng loob. May matutulong po ba kayo, sir, sa kanya? Opo, kami may tutulong po at hindi ko nga po alam kasi ngayong lamang umaga na ito, i-check namin dahil according po sa aming administrator, pinagharap sila at nagkaroon ng compromise sila. Pero yung issue nung inatake po at saka yung pananagutan ng isang kawani ng public safety order, ay amin po sila pananagutin batay sa kanilang aksyon. At nung pong mangyari iyan, sabi ko po rin sa naalgabyado na dalhin mo na sa barangay at mag-iimbestiga pa ang ating public safety order nang sa ganun ay mapatawa ng dapat. So ngayong umaga po ito ay kung inyong mamarapatin ay katabi ko po ang aking administrator po ng pamahalang bayan, di umano ay sila ay nag-aayos pero hindi ko mo nag-aayos po sila ay yung pananagutan sa usapin nung ipapataw na sanction ay tapos na. Alright. Vice, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at alam ko naman po dito, papatupad niyo po yung dapat ipatupad, yung katarungan din na bibigyan natin sa senior citizen. Inaasahan ko na lang po siguro baka matulungan po ng munisipyo, kawawa naman po. So, sobrang sama ng loob. Inatake po kaninang umaga, ay nagawa niya po, pumunta po sa amin po to ng isang araw. At dito po, inaasahan po natin, mabigyan po natin ng katarungan sa pamamagitan po ng inyong siguro pagtayo at medyo maayos po yung problema sa loob ng munisipyo, sir. Particular sa public safety na order. Sir, opo. Abi ko na action. Sige, sir. Maraming salamat po, Vice Mayor Calderon. Salamat mo rin, sir. Dito po nagwawakas. Sabi po pinagsusumbungan, hindi po kami mga taong gobyerno. Libre pong serbisyo po namin, advokasya po to. Binibigyan po namin ng solusyon ang bawat problema. At inaaksyonan po namin na mabilisan dahil nag-iisa lang po yung pambansang sumbungan na seryoso po. Ano? Tulong at serbisyo, may tatak-tatak bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ako po si Ben. Mas kilalang Ben Bitag Tulfo. #ipabitag po.